Mga magulang, kailangan nyo na magiging magandang halimbawa sa mga anak nyo. Ang bata ay napalaki ng maayos, yung bata naturuan ng maayos, syempre, diba? Ang balik noon sa magulang. Walk the talk. Kung ano yung sinasabi nyo, ano yung tinuturo nyo sa mga anak nyo, dapat yun ang gagawin nyo. Walang mga magulang na perpekto, kung kaya, walang anak din na perpekto. If you are interested in this video, then stay tuned. Hi, this is Miss Lindy again. Welcome back to this channel. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka in every video na i-upload ko. Meron akong isang video na napanood. Ay sabi na maswerte ka kapag ka ang anak mo ay lumaking maayos at sinasabi na ang mga magulang ay tinuturuan nila yung mga anak nila nung bata pa. Kung kaya hindi sila sang-ayon kapag sinasabi natin na ang magiging ugali ng isang bata ay naaayon sa pagpapalaki ng isang magulang. Masasabi mo ba na ang pagiging mabait o ang pagiging masunurin ng isang anak ay swertehan lang? Totoo namang maswerte ang isang magulang kapag lumaking maayos yung isang bata. Kapag ang anak mo ay mabuti or kapag ang anak mo ay may respeto sa iyo, yun ay babalik din sa isang magulang. Kung ang magulang ay pinalaki niya ng maayos, tinuruan niya ng maayos yung bata, nung maliit pa, syempre ang kalakihan ng bata ay yung tinuro ng magulang. May mga bata kung minsan na naligaw ng landas dahil din sa mga impluwensya na nakuha nila sa mga kaibigan nila. Kaya mas maigi na tayong mga magulang, dapat alamin din natin kung sino yung mga nakakausap o sino yung mga nagiging kaibigan ng mga anak natin. Hindi pwede na basta lang na makipagkaibigan sila o basta lang hayaan natin sila kung sino yung mga nakakasama nila. Big deal sa mga magulang na kailangan alamin ninyo or monitor ninyo kung sino yung mga nakakasama ng mga anak ninyo. Kasi mas malakas ang impluwensya ng mga nagiging barkada ng mga anak ninyo. Malakas. So, kahit sabihin mo na tinuruan mo ng maayos yung anak mo sa bahay, kung halimbawa naman nakikipagkaibigan siya sa mga kaedad niya na mayroong hindi magandang impluwensya, then hindi maganda. So, you have to monitor your children. Dapat alamin mo kung sino yung nakakasama nila or sino yung nakakasalungan nila o sino yung mga kinakaibigan nila. Pangaralan yung anak. Sa bahay pa lang, pangaralan na kailangan nila magkaroon ng mga kaibigan na makapagbibigay sa kanila ng magandang impluwensya. Yung mga kaibigan na hindi sila iiwan sa ere. Yung mga kaibigan na makapagbigay sa kanila ng magandang impluwensya, yung hindi sila dadalhin sa mga masasamang bisyo. Kasi, as far as I know, itong mga bata na kadalasan nalulong sa droga or naliligaw ng landas, may mga istorya sa kanila. Iba sa kanila, hiwalay yung mga magulang, yung iba sa kanila ay iniwan ng mga magulang, yung iba sa kanila ay naligaw ng landas. It's because merong family problem. So, kung minsan, yung problema na dala-dala ng bata ay galing sa bahay, hindi galing sa labas. So, ang nangyayari, yung mga bata na masyadong problemado sa loob ng bahay, pagdating sa labas, syempre, mas malakas yung impluwensya, mas mabilis silang mapunta sa mga masasamang bisyo. So, tayo na mga magulang na tinuturuan natin ng maayos yung mga anak natin, kailangan din na i-monitor natin sila sa labas. Kailangan alamin natin kung sino yung mga nakakasama ng mga anak natin. Magulang, kailangan nyo na magiging magandang halimbawa sa mga anak nyo. Kasi ang magiging kaulian ng isang bata ay hindi niya inimbento, kundi na-adapt niya yun sa mga magulang na nagpalaki sa kanya. For me, it's a big factor yung disiplina ng magulang sa isang anak.
So, halimbawa, kung ang bata ay napalaki ng maayos, yung bata naturuan ng maayos, syempre, 'di ba? Ang balik noon sa magulang. So, sasabihin ng mga tao na, etong batang ito, napalaki siya ng maayos ng mga magulang niya. Although we cannot judge those parents na, alam mo, nagkaroon sila ng mga rebellious na mga anak. Although masasabi natin na parents are not perfect, same with the children. They are not perfect also. So, kung halimbawa, ang mga magulang hindi perfecto, gusto mo talaga siya maging perfecto, na in the first place, ang mga magulang naman ay hindi perfecto. So, may mga bata kung minsan, 'di ba, na masasabi natin na parang taliwas yung kanilang ginawa doon sa tinuturo ng mga magulang. Kasi may mga bata na nagiging rebelde. It's because of their parents also. 'Di ba? In the Bible, it says that children obey your parents, but then parents don't push your children into anger. Huwag niyo silang itulak sa isang bagay na magagalit din yung mga anak ninyo sa mga magulang. So, mga anak, kailangan nagalangin yung mga magulang, but then parents, please don't push your children into anger. Magulang, yes, it's true that you are not perfect. The same with the children, they are not perfect as well because they were raised by imperfect parents. But then, parents, please do your best, especially kung ang mga anak nyo ay maliliit pa lang. Do your best to discipline them. Kasi, sinasabi naman sa Bible, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, kailangan na maliit pa lang yung mga anak ninyo, didisiplinahin nyo na sila. I-train nyo na sila kasi by the time na 7 years old na sila or before 7 years old, malakas na yung will nila. So, magkakaroon na sila ng choices. Malilito na sila kapag bakit iba yung turo ni mama, iba naman yung turo ni papa. Dapat firm din yung disiplina sa loob ng bahay. So, by the time nalalabas na yung anak ninyo, kapag magkakaroon na siya ng maraming companion, magkakaroon na siya ng maraming kaibigan, then hindi siya basta-basta madadala sa impluwensya ng iba. So, mga magulang, it's very important or it's a big deal na you as parents are the models of your children. Kailangan magiging magandang modelo kayo. Yun nga ang sinasabi nila na walk the talk. Kung ano yung sinasabi nyo, ano yung tinuturo nyo sa mga anak nyo, dapat yun ang gagawin nyo. Halimbawa, ang bata tinuruan nyo na huwag magsinungaling. Kayong mga magulang, dapat hindi rin kayo nagsisinungaling. Nang sa ganon, hindi malilito yung mga anak ninyo.